Kaya nga, ito pasensya na ha, kung bakit nagiinit ang ulo ko tungkol dito sa issue na to. Sablay ho kasi talaga eh. Ipapahamak mo yung mga taga KOJC. Kayong mga taga KOJC, pangaral sa inyo ni pastor yan eh. Mag-peacemaker, magmahalan, pag inaway kayo, batuhin nyo ng pagmamahal. Yan ano sa inyo eh. Paulit-ulit sinasabi yan eh. Ni Ma'am Nori. Paulit-ulit siya sinasabi yan kasi siya ang parang pinagbilinan ni pastor, di ba? Paulit-ulit sa inyo sinasabi yan. Pero, manindigan. Di ba? Manindigan. Tayo ay tumayo sa manindigan ho tayo. Yun ang turo sa inyo. Pero wag na wag kayong mauuna. Anong klaseng katuruan niya? Anong klaseng kautusan yan? Sorry ha, anong malabo talaga eh. Kaya nga ako, kung may nakikinig man po taga kay OGC, wag niyo hong paniniwalaan ho ito ha. Parang awa nyo na, wag ho kayo maniniwala sa kasinungalingan. Ako hindi ko ipipresenta sa inyo ang utos. Ito ang utos ng demonyo. Ganyan ang utos, ganyan ang demonyo mag-utos eh. Di ba? Unahan mo na pre. Gago siya yan eh. Unahan mo na. Utos ng demonyo ganyan eh. Di ba? Pag may kaaway ka, kaysa naman unahan ka, anong gusto mo? Patay o pumatay? Di ba? Parang ganun eh. Ganun ang utos ng demonyo eh. Pag may kaaway ka, ano gusto mo? Unahan mo na. Di ba? Utos, ganun ang demonyo. Anong utos ng Diyos? Sige nga. Anong utos ng Diyos? Pag sinampal ka sa kanan, bigay mo kaliwa. Pag binato ka ng batoy mo tinapay, di ba? Blessed are the peacemakers. Yun ang utos. Pero, ang inutos din, manindigan. Manindigan ka sa tama, ipaglaban mo, pero hindi ikaw ang magsisimula ng gulo. Tama, mali. Yung ganito, bulong ng demonyo, ganyan. Alam mo, ang ganda nung dito ako magtatapos ha. Ang ganda nung sinabi ni Ma'am Nori kagabi. Ito. Sinulat ko yun eh. Ito. Wait lang ha. Ito ha, wait lang. Ito. Maganda nung sinabi niya kagabi. Alam mo, kasi tinanong siya eh. Meron ba kayong weapon dito sa loob? Seryosong tanong yun. Sabi doon, talagang pa yun ha? Ano yun? Very private meeting yun. Kasi we would like to know ganyan. Basta private meeting. Alam mo sagot ni ma'am? Wala. Naniniwala kasi kami. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against power, against the ruler of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ano ho yun? Ephesians 6 verse 12. Nagigets niyo po? Ang kalaban natin ay not against flesh and blood, but against principalities and against power, rulers of darkness. Ang kalaban natin dito ay demonyo. Ang kalaban ng KOJC ay demonyo. At yung mga bumubulong na demonyo. Hindi ang kalaban ninyo ay yung mga tao. Kaya nga, nung nandun ako, naintindihan ko eh. Yung sinabi nilang, we will not give up this community. We will fight until to our last breath. Sa madaling salita, handa po ang mga taga KOJC na ipaglaban ang kanilang komunidad hanggang sa kaduluduluhan ng kanilang buhay. Kasi naniniwala sila, hindi labanan ito ng armas, hindi ito labanan ng suntukan, ito'y labanan ng principalities. Alam niyo yung mga taga KOJC at saka yung mga Bible-believing Christian, alam niyo ibig sabihin nun. Ang kaaway natin, hindi yung asawa natin. Diba? Ano yun? Pag nag-aaway kayo sa bahay ng asawa mo, hindi ang kaaway mo asawa mo. Pag nag-aaway kayo ng pamilya mo, hindi ang kaaway mo magulang mo. Ang kaaway mo yung demonyo. Demonyong nag-uutos sa
asawa mo, sa pamilya mo, o hindi kaya sa'yo. Diba? We not wrestle against flesh and blood, but principalities, dark or power, darkness, yun ang kalaban natin. Kaya handa silang mamatay. Hindi sila, alam mo yun, ang sandata nila, kaya nga sabi ko sa inyo, natagpuan ko yung sandata, nakita ko yung sandata sa KOJC. Ano yun? Pananampalataya nila. Faith, yan ang tinatawag na spiritual battle. Faith nila ang sandata nila. Yun ang kanilang panlaban. Yung faith nila. Maninindigan sila, lalaban sila ng kanilang pananampalataya at handa silang sanggain. Pero, hindi ikaw ang pasimuno. Hindi katulad ng status na to. Ikaw ang pasimuno. Sabi ko nga sa inyo, yung mga ganyang status, bulong ng demonyo yan. Huwag niyong tutularan yan, mga taga KOJC. Huwag niyong susundin yan, mga taga KOJC. Bulong ng demonyo yung ganyan. Hindi ko sinasabing demonyo nagsulat yan, ha? Ang sinasabi ko, bulong ng demonyo yan. Alam niyo ibig ko sabihin yan. Tinitempt kayo ng demonyong lumaban. Tinitempt kayo, ganyan ang ginagawa ng mga bata ni Tore. Diba? Ipoprovoke kayo. Tapos kayo lulusob. Kaya nga ang ganda ng ginawa nila eh. Ito ang ganda ng ginawa nila. Umatras sila. Ibig sabihin, wala sila sa labas, pumasok sila sa loob. This is our territory. We stand here. Yung sa video ko, ipapakita ko sa inyo. Hindi ngayon, ine-edit pa ni RJ. RJ, pakibilis ang onte, ha? Pagpasok namin, nandun lang sila. Ibig sabihin, nagpakita sila, we are peaceful, we are not to attack, we are just here to defend. Yun eh. Kaya, mga kababayan ko, diyan sa KOJC, mga kapatid ko sa KOJC, hindi man nyo ako kasamahan ng pananampalataya, magkakaiba man tayo ng pananampalataya, wag po kayong makikinig sa mga ganitong bulong. Bulong ito ng demonyo na mauunahan nyo sila. Hindi tama yun. Ang tama hong pakikipagdigma ay hindi ho ganyan. You stand, kasi nakita nyo ba? Ito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung mga disipulo nun, nung iniwan na sila ng Panginoong Hesus, di ba? Naiwan sila dito. Nakita nyo ba sila nag-retaliate? Ang akala nga sa kanila, kaya sila pinapatay because mga zilo sila eh. Hindi yung silosa, magkaiba yun. Asawa nyo yun. Yung zilot, ibig sabihin, passionate sila. Akala nung gobyerno, mga rebelde sila. Pero hindi alam nung gobyerno, they have fire inside. Kaya nga, di ba, tandaan nyo yung Pentecost? Bumaba ang espiritu ng Panginoon at nasa kanila. Kaya yung mga puso nila nag-aapoy. Nag-aapoy para sa Panginoon. Akala ng pamumuno nun, ng Rome, mga rebelde ito. Tanungin ko kayo, yung mga apostle ba lumaban? Hindi. Pinipersecute sila. Lahat nga ng apostle, di ba, they were all persecuted except for, I think 2 or nakalimutan ko ng exact number na hindi na dumaan sa pagkamatay. Pero lahat sila, biniting patiwarik, pinakong patiwarik, tapos lahat talaga, hindi sila lumaban. Kasi nga, they understood yung spiritual warfare. Kayo mga taga KOJC, spiritual warfare ang tawag dyan. Ang kalaban nyo dyan, demonyo. Ano ang tamang panlaban sa demonyo? Panalangin at pananampalataya. Hindi yung uunahan nyo na. Unahan nyo na ha, KOJC ha, unahan nyo na. Susunod kami. Tama, mali. Except dyan, yun, sabi ni sino man nagsabi nun? Yun. Tama, mali. Wag ka daw, mamilit, baka patulan niya tayo, ay, natakot ako. Natakot ako doon, natakot ako. Yung ba sinabi niya? Binantaan ako? Ay, sige na. Nakakatakot naman yan, Che Guevara. Nakakatakot yan, ha. Naku, grabe. Baka magka-revolusyon yan. Nakakatakot yan, ha. Binantaan ba ako? Pambihira naman. Pambihira. Takot na takot ako dyan, ha. Nag-aantay lang nga kami. Sabihin. Diba? Pambihira, binantaan pa pala ako. Ano sabi niya? Wag mo kaming piliting lumaban. Lalabang kami.
Ano to? Sinasalo lang daw tayo ng boss natin, wag natin siyang sagarin. Sinong boss? Wala naman akong boss. Oh. So anong gusto niyang laban? Diyan mo makikita na yung tao pikon na. Pikon na. Hindi, pikon na ang tawag diyan. Kasi hindi na ang usapan dito ay usapan ng prinsipyo. Gusto niya ng mamersonal. 'Di ba? Auto-delete ba si Jay Guevara doon? Di daw natin pag mamay-ari ang Davao at Duterte kaya wag daw siyang sagarin. Hindi. Ako wala akong problema kung gusto mong sagarin. Hindi ako ayoko ayoko makipag-away ng pisikalan ha. Pero madali naman akong kausap. Hindi. Tsaka bakit kita pipisikalin? Hindi, bakit kita pipisikalin? Sayang naman yung pagpapractice ko. Di ba? Bakit kita pipisikalin? Pero hindi tama yun. Mali yun. Kung totoo yan sinasabi ni Jay Guevara, o sulsulero lang si Jay. Ha? Hindi kasi mali yun. Mali yung ganong, unahan mo, sagarin, banat bay, susunod kami. Isa ka pa, Garski. O ayan, magandang halimbawa yan. Sabi ni Garski, unahan mong sagarin. Banat bay, susunod kami. Oh. Anong ibig sabihin yan? Unahan ko daw si vlogger. Diba? Unahan ko daw si vlogger. Okay? Susunod siya. Una-una, excuse me po, Garski. Hindi po ako ganyan na tao, yung makikipag-away ng suntukan o barilan. Mambihira. Wag ako. Pero hindi ko ugali yan. Vlogger na nagtatago sa palda ni Maharlika. Issue ang pag-usapan natin. Mali talaga yung sinabi mo, umamin ka na lang. Ang dami mo pang hanas, mali talaga eh. Diba? Ang dami mo pang hanas. Mali yung sinabi mo, umamin ka na lang, wala namang problema, lahat ng tao nagkakamali. Tapos ang usapan. Pero yung mga hamon ka ng suntukan, gusto mo, patulang ka namin. Para ka si Mike Labi eh. Ganyan na ganyan si Mike Labi. Hindi kita urungan. Banat bay. Hindi kita urungan. Pikon na pikon eh, di ba? Halatang halata. Sablay pa rin, pati palusot. Oh. Di daw bababa ang kilo ng bigas sa kanya. Utang ina, ano ba naman utak yan? Ewan ko ba? Hindi kaya ako, una-una iniisip ko nga kung papatulang ko siya eh. Hindi, iniisip ko talaga kung papatulang ko siya. Kaya lang kasi, hindi mo ipapahamak ang KOJC. Mali. Wag mong, bisdak ha, makinig ka. Wag mong gamitin ang KOJC para sa content mo. Parang awa. Usapin ng seryoso ito eh. Usapin ng mga matitinong tao to. Hindi, usaping seryoso ito. Usaping na matitinong tao to. Wag mo nang gamitin ng KOJC para sa content mo. Parang awa. Ako nang nagmamakaawa para sa kanila. Ginagamit mo kasi sila eh para lang may content ka. 'Di ba? Parang awa na. Hindi mo alam kasi nangyayari. Wala kang alam eh. 'Di ba? Hirit ka ng hirit. Can you please spare KOJC? Bumalik ka na lang dun sa video mo. Paulit-ulit mong video. Salsalin mo ng salsalin. Sawa na ba ang tao dun sa video mo? Wala na ba nanonood? Kaya ka umiiso sa KOJC? Wag mong gamitin yung KOJC